Nagtataka ka ba kung bakit ang kulay ng tubig ng ibang mga crayfish aquariums or trapal ponds ay kulay brown? Dahil po ito sa paglagay ng tuyong dahon ng talisay leaves sa ating mga aquariums at trapal ponds. Ano po ba talaga ang dried talisay leaves? At bakit ito naglalagay ng maraming crayfish backyard at home farmers sa kanilang mga aquariums or trapal ponds? Sa The Urban Crayfish Farmer video number 13 ay pag-uusapan po natin ang dried talisay leaves sa crayfish farming. Plus sa video rin na ito, i-share ko rin ang aking karanasan sa paglagay ng dried talisay leaves sa aking mga crayfish trapal pond. Okay, ano nga ba talaga ang talisay leaves? Ang talisay ay ang Indian or tropical almond tree. Pangkaraniwan ornamental tree po ito dito sa Pilipinas. Itinatanim po madalas sa mga baybayin, barangay or sa mga lugar na malapit sa dagat. Malaki at malapad ang dahon. Ang kulay minsan ay yellow, orange at red. Naglalaglagan ang mga dahon pagdating na ng summer or tagtuyot. Pero pagdating ng tag-ulan ay dadami ulit ang kulay green na dahon. Ang paglalagay ng dried talisay leaves sa mga aquariums at sa mga ponds ay napatunayan po na beneficial or nakakabuti. Ang dried talisay leaves ay karaniwang ginagamit ng mga aquarium growers, hobbies, enthusiasts ng fresh fish kasama na ang pag-aalaga ng crayfish. Ang dried talisay leaves ay nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating mga crayfish, lalo na sa pagkakaroon ng natural at kaaya-ayang tirahan or habitat. Ngayon, tatalakayin natin ang mga advantages at best practices sa paggamit ng dried talisay leaves sa ating mga crayfish aquariums at mga trapal ponds setup. Ginagamit natin ang dried talisay leaves sa mga iba't ibang rason. Ang madalas ay pinapababa ito ang pH level ng tubig at ang antifungal at ang antibacterial properties ng talisay leaves. Ang dried talisay leaves ay nagre-release ng tannins sa tubig. Dahil dito nagkakaroon ng natural na kulay ang tubig. Gusto ito ng ating mga crayfish. Ginagaya kasi ang natural nilang habitat or mga tirahan. Ang tannins ay meron antibacterial at antifungal properties na nagbibigay ng healthier environment at nagbabawas ng pagka-stress sa mga crayfish. Ang dried talisay leaves ay nagbibigay ng mga kinakailangang compounds at minerals sa pagtulong ng molting process. Ang tannins na galing sa mga dried leaves ay nagdadagdag ng softening sa tubig para mas madaling makapag-molt ang mga crayfish. Ang mga dried talisay leaves ay nagsisilbi ring karagdagang pagkain ng ating mga crayfish. Ang antimicrobial properties ng dried talisay leaves ay panlaban sa pagrami ng mga harmful bacteria at fungi sa ating mga crayfish, aquariums at trapal ponds. Makakabuti ito sa ating mga crayfish na maselan sa quality ng tubig. Ang dried talisay leaves ay ginagawang stable at malinis ang tubig para maiwasan magkasakit at para parating malusog ang ating mga crayfish. Ang dried talisay leaves sa mga aquariums ay merong calming effect sa ating mga crayfish. Ang mga compound na galing sa talisay ay nagpapababa ng stress. Pag walang stress sa mga crayfish, siyempre, nagdudulot ng natural na behavior. Sa paglalagay ng dried talisay leaves sa ating mga aquarium or ponds, dapat i-consider ang laki at ang pangangailangan ng mga crayfish. Pakunti-kunti muna ang paglagay sa umpisa at obserbahan ang pagbabago sa tubig. Adjust na lang ng dami base sa magiging kulay ng tubig para sa mga crayfish.
Ang dried talisay leaves, gaya ng nabanggit ko na, ay nagdudulot nga ng karagdagang kahalagaan sa ating mga aquariums at ponds at nagdudulot nga ng mga benepisyo sa kalusugan ng mga crayfish. Una, ginagaya ang natural water habitat parameters para sa pagbabawas ng stress. At ulitin ko nga, nagdudulot ng mga benepisyo sa kalusugan ng mga crayfish. Katulad din ng ibang aquarium additives, ang paglalagay ay kailangan maingat, obserbahan at in moderation para makasigurong magdudulot ng kaginhawaan sa mga aquatic fish at sa ating mga crayfish. Okay, napag-usapan na natin ang mga benefits ng dried talisay leaves sa ating mga crayfish, aquariums at trapal ponds. Ngayon naman ay aking isi-share na ang aking mga karanasan sa dried talisay leaves sa aking mga setups. Nung una nga ay may agam-agam pa ako sa paglagay ng dried talisay leaves sa aking mga setups. Ang unang disadvantage nga ay siyempre ginagawang kulay brown ang tubig. Kung ang pagbabasehan ay visual aesthetics sa linis ng tubig, mas gusto kasi natin ang crystal clear na tubig sa ating mga setups. Hanggang sa malaman at naintindihan ko nga ang mga magandang benepisyo ng paglagay ng dried talisay leaves sa ating mga aquariums at ponds. Pangalawa, marami akong nalaman sa mga newbies na nagkakamatay ang kanilang mga crayfish pagkatapos ngang maglagay ng dried talisay leaves sa kanilang mga DIY storage box aquarium or sa kanilang mga home crayfish setups. Pero nalaman ko na ang dried talisay leaves ay pinabababa ang pH level ng tubig sa aquarium. Pag mababa ang pH level ng tubig ay nagiging acidic ang tubig. Kaya kung sobra ang paglagay ng dried talisay leaves sa mga aquariums, lalo na kung maliit lang talaga ang aquarium, nagiging acidic talaga ang tubig at nagiging masama sa mga crayfish na nagdudulot ng kanilang kamatayan. Sa akin ay pakunti-kunti lang akong maglagay at nagdadagdag na lang ako kung nakikita kong paubos na at nakain na ng mga crayfish ang nauna kong inilagay na talisay leaves. Nagdadagdag rin ako pag ako ay nagwa-water change para mapalitan naman ang mga nawala sa pag-water change. Ang pH value ng tubig sa aquarium or sa trapal pond ay dapat nasa 6.5 hanggang 8.5. Sa chart na ito, ipinapakita ang mga water pH level kumpara sa mga bagay at pagkain na matatagpuan natin sa ating mga tahanan. Sa chart ay nakalagay kung saan ang water pH level ng ating mga crayfish. Sa pag-check ng water pH level ng aking mga trapal ponds ay gumamit lang ako ng pH test strips. Simple lang ang paraan dito at mura pa. Sa huli kong pag-check ang water pH level ng aking mga trapal ponds ay hindi naman bumaba sa dangerous levels. Ang pangatlo ay ang dried talisay leaves ay nagsisilbi ring pagkain ng mga crayfish. Karagdagang pagkain ito kasama ang mga aquatic plants sa kanilang habitats. At siyempre, dagdag sa mga pagkain na regular natin ibinibigay sa ating mga crayfish. Naglalagay din ako ng dried talisay leaves sa mga isolation basket or cages para sa mga buried crayfish. Ang talisay leaves ay nagsisilbing ready na pagkain sa mga buried crayfish at nagiging dagdag hides na rin. Ang pinaka-importante, ang mga dried talisay leaves, antibacterial at antifungal properties ay proteksyon sa mga crayfish eggs laban sa fungus infection at ibang bacterial disease. At ang huli na aking kababanggit lang, ang dried talisay leaves ay merong ngang antibacterial at antifungal properties. Ang talisay leaves nga ay nagsisilbing proteksyon sa tubig ng crayfish habitat laban sa pagdami ng fungus at bakterya na nagiging sanhi ng pagkasakit.
At ang aking final word, napatunayan naman talaga sa mga freshwater fish at crayfish aquarium keepers, hobbies at mga enthusiasts at syempre sa mga crayfish growers na ang dried talisay leaves ay nagbibigay ng magandang benepisyo sa mga freshwater fishes at sa ating mga crayfish. Basta nasa tamang moderation lang at recommended practice lang. Salamat.